Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po nanonood. Please click mo na yan, Gelbis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin for today's reflection, hango ito sa simbahang katoliko na ikalibang araw ng simbang gabi. So yan guys, kung di pa kayo nakakasimba, humabol pa kayo. Meron pa kayong pagkakataon para magpasalamat, magpuri sa Diyos, di ba? Hindi dahil sa may hinihiling ka, kundi dahil magpapasalamat ka dahil nakaraos ka sa iyong pang-araw-araw na buhay. Yun lang guys, malaking bagay na. At yung nag-gising ka lang, di ba? Blessing na yun. So atin mo nang babasahin ng gospel for today. So ayon sa Lucas chapter 1 verse 26 to 38. Nang ika-6 na buwan ng nagpagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang lungsod ng Galilea upang kausapin ng isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasayo ang Panginoon." Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganung pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman." Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis ang anghel. Yan guys, napakaganda, di ba? Napakaganda mensahe ng ating gospel for today. So, kung mapapansin nyo guys, itong si Elizabeth, na pinsan ni Maria, di ba? Ay ganoon din ang nangyayari sa kanila. Bagamat gusto nilang magkaanak pero dahil hindi pa napapanahon, hindi sila nagkaanak hanggang sa tumanda na sila. So doon nangyari dahil yan ang plano ng Diyos. Pagdating ng araw kahit matanda na, mabubuntis siya. Di ba? Ang kanilang anak itong si Juan Bautista. Pero dito kay Mama Mary, di ba? Isa rin siyang dalaga na ikakasal na sana. Napakagandang plano nila ni Jose, di ba? Magpapakasal na sana silang dalawa. Subalit, iba yung plano ng Diyos at sa plano nila. Di ba? Kaya nga, nung inutusan ng Diyos, itong si San Gabriel, Anghel Gabriel, na pinuntahan si Mama Mary. Di ba? Ano sabi niya? "Magalak ka, dahil kinalugdan ka ng Diyos. Magdadala ka, o magbubuntis ka ng isang batang anak ng Diyos, ng kataas-taas ng Diyos." So, subalit itong si Maria, siyempre nagtaka siya, di ba? Kahit naman sino guys, di ba? Kung babae ka, magtataka ka, bakit ako mabubuntis? Dalaga ako. Wala pa akong nagiging asawa kasi stricto sila noon guys. Bago ang mag-asawa, siguradong wala mo nang mangyayari sa kanila. Ganun kahigpit ng araw. So, subalit, kahit ganun ang plano nila, nung sinabi ng anghel na mabubuntis siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na galing sa Diyos. Ano sabi niya? "Naguluhan ako," sabi. Siyempre maguguluhan ka, di ba? Dahil paano nga ba mangyayari yon? Pero subalit sa ganun, makinig ka, sabi ng anghel. Anong ginawa ni Mama Mary? Nakinig siya. Kahit naguguluhan pa siya, kasi naguguluhan na talaga sa sitwasyon, hindi niya na malaman kung anong ibig sabihin ng pangungusap ng anghel na to. Kaya nung sinabi ng anghel, "Makinig ka," so nakinig siya. At nung naipaliwanag niya na magdadala siya ng tao, at Jesus ang ipapangalan sa
Ano ang sabi ni Maria sa kanyang huling salita? Sabi niya, mangyari nawa ang gusto ng Panginoon at ako'y alipin ng Panginoon Diyos. So, yun ang pinakamaganda doon, guys, di ba? So, minsan kasi tayo, pagka litong-lito na tayo sa buhay natin, hindi na susunod yung mga plano natin, hindi na tayo nakikinig sa isang mabuti, di ba? So, kagaya ng pagsunod sa Diyos. Nakikinig, saan tayo nakikinig? Sa kaibigan mo na mag-a-advise sa iyo, tapos palpak pa. So, lalong ngayon, maguguluhan at magiging komplikado ang lahat. At bibigat pa yung problema mo sa mga plano na sinabi mo. Pero kung makikinig tayo sa Diyos at siya susundin natin, ano man ang plano mo, di ba? Napakaganda. Dami natin plano sa buhay, pero hindi nangyayari. Iba pala yung plano ng Diyos. Meron pala siyang purpose sa buhay natin. Kung bakit yung inaasahan mong mangyayari sa buhay mo, yung mga plano nyo, pamilya mo, halimbawa gusto mo, pamilya mo maging maayos, tapos nagkahiwalay kayo mag-asawa. So, paano na, di ba? So, minsan, sa mga ganong sitwasyon, hindi natin alam. Kaya, saan tayo kakapit, saan tayo makikinig? Sa salita ng Diyos. Doon lang tayo magpo-base, kagaya ni Mama Mary, nakinig lang siya. Komplikado man, magulo man ang sitwasyon, hindi man niya maintindihan dahil nakinig siya. Alipin ako ng Panginoong Diyos, sabi niya. Diba? Kaya nga, si Mama Mary, siya ang unang apostol ng ating Panginoong Yesus. Litong-lito man siya, nakinig siya sa anghel dahil alam niya galing ito sa Diyos. Dahil parte siya ng plano ng Diyos na isinilang ang ating Panginoong Yesus. Dahil kung wala yun, guys, kung hindi nangyari yun at hindi sumunod itong si Mama Mary, naging pasaway, baka wala tayong Pasko ngayon. Diba? Kagaya ng mga unang nilalang ng Diyos, si Eva at si Adan. Diba? Anong sabi niya? Lahat ng prutas dito pwede niyong kainin. Bukod tangi yung nasa gitna. Huwag niyong kakainin yun. So, anong ginawa ni Eva at Adan? Kinain sila, nagpatokso sila, nakinig sila sa demonyo. Kaya nahulog sila sa tukso at nagkasala, pumasok sa sangkatauhan ang kamatayan. Kaya yun ang pinaka the best dyan, guys. Makinig tayo, ano man ang sitwasyon natin sa buhay. Lagi lang tayo makikinig sa salita ng Diyos. At tiyak yun, mas maganda ang mangyayari. Kaya ngayong Pasko, guys, ngayong Pasko, ano man ang plano mo, kung iaalay natin yan sa Diyos, magiging mas maayos. At kung sa panahon ito, namumblema ka, wala kang panghanda, wala kang pera, di ba? Ialay mo yan sa Diyos. Ialay mo sa Diyos para hindi lang naman dahil doon ng Pasko, dahil buhay ka pa. Malusot pa ang buong pamilya mo, wala namang problema. Humihinga ka pa, yun lang, malaking pamasko na yan sa Diyos, di ba? At malay mo, darating yung araw, di ba? Dahil sa paniniwala mo at pananampalataya sa Diyos, ay darating din ang araw, ay giginhawa ka. So kung babalikan mo ang buhay mo, marami kang mga pinagdaanang mga pagsubok sa buhay. Pero ngayon nakatayo ka pa rin, diba? Nalagpasan mo yun. Eh yun pa kayang paparating. So kung mga nanay natin, mga parents natin, gusto nila lahat ng kabutihan o lahat ng magandang plano, o lahat ng kagiginhawa natin sa buhay, ay ating makakantan. Lalo na ang ating amang nasa langit. Na siya may alam ng lahat ng bagay dito sa mundo. So yan po ang ating pagdasal sa araw na ito na sana ano man ang plano natin ay ialay natin sa Diyos. Hindi man ito masunod, tuloy pa rin tayo. Dahil baka nga at sigurado namang may magandang plano ang Diyos para sa ating buhay. Kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Problema sa financial, problema rin sa pamilya. Sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung kayo maniwala, magtiwala, at lalong-lalo na kung kayo magtiwala at manampalataya, asahan mo, may mas magandang plano sa iyo ang Diyos. Lord, i-bless po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. Bedridden na, Lord. May taning na sa buhay. At kung ano-ano pa mga karamdaman bumabalik sa kanyang katawan. Iunat niyo po ang inyong pagpagaling na kamay, ipuhin niyo po. Haplusin niyo po ang kanyang katawan at tanggalin niyo po ang kanyang sakit
na kung saan ay kanyang mabigat na nararamdaman at para sa kanyang pamilya. Ganon din sa relasyon nagkawatak-watak at nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Balik niyo po ang magandang samahan at pagbigkis-bigkis sa inyo. At sa financial Lord na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambayad sa kuryente, tubig sa bahay, pambili ng gamot Lord, at kung ano-ano pang kailangan namin sa aming araw-araw na buhay. I-bless niyo po nga ang buhay namin para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa kanan ng mga anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.